sa ating panibagong vlog. By the way, gusto ko lang pakita sa inyo maganda yung ating weather. Umulan kagabi. Okay lang yung weather today. Maaga rin. Usually tayo nagigising. And si Deepak pumunta ulit sila ng Kakan. 7:35 pa lang. And 7:34. Mag-prepare tayo ng ating breakfast. Ay, sarap ng araw. Mga ganitong oras. Ayun. At today is Saturday. Happy Saturday. Sibua. Maagan kasi alam nyo naman pag summer, 5:30 or kahit mga 5 o'clock maliwanag na talaga, guys. Napapakita ako sa inyo. Saan ba nilagay ni Deepak? Kagabi, guys, lumabas kaming tatlo. Dito lang sa amin kasi si Juan may gusto siyang bilhin. Naalala ko, guys, may pudya shop pala dito sa amin. Dinadaan-daanan ko lang. So, alam nyo na para saan itong niyog. Ay, ambot kaliit na mga itlog. So, maglaga ako dito. Dalawa lang. Isa sa akin at isa kay Buwa. Si Juan mamaya pa yan, guys. Magigising kasi pag mga wala na silang paso, nahayaan ko siya na matulog hanggat anong oras yung gusto niya. Pero usually si Juan, pag ginising mo naman talaga magigising na yan agad, hindi na matutulog. Kasi nga, pag may pasok na naman, maaga na lagi ang gising. Okay, guys. Dito ako magbe-breakfast kasi masarap habang kumakain dito nakaharap. Andiyan na si Buwa, oh. So, check nyo na yan yung mga pananim niya dyan. So, check nyo yan. Ayan. Masarap talaga pag may mint. Alam nyo, since tatlo lang kami, may dala pa naman ako sa rep. Hindi ko alam ano ang lutuin. Parang pare-pareho. Pag lumabas ako ngayon, katulad yan, dumadaan dito, mga bitbit nila, mga munta. Kasi this time season na talaga talbos ng kalabasa. Pero pag hindi na, mamimiss mo rin yan. Tatlo lang kami. Tapos pag nandito si Yuhan, napakain ko talaga si Yuhan meat. Kasi alam nyo, sa 5 days niya napasok sa school, puro gulay ang kinakain niya. Kasi hindi man sila pwedeng magbaon, di ba? How I wish pwede sila magbaon. Pero okay na rin yun kasi sa bahay, pag ako magluto ng gulay, pihikan siya sa gulay. Pero buti nakain siya mga achar. Unlike before talaga na hindi talaga siya kakain ng Nepali food. Kaya nahirapan ako. Nag-harvest na ang kapitbahay ko. Ang dami niyang gulay na hina-harvest. Mga pananim nila. Budi. Beans. Ang dami niyang nakuha. Alam naman na yan ni Daddy na every morning, kung para kanino ang nasa table every time. Breakfast niya yan. Naka-ready na yung tea niya, oats, tsaka itlog. Ayun, yan lang yung gusto niya kainin every morning. No, kung minsan tinapay, yan, ina-alternate ko. Ako muna yung aking anak. 8:05 na. Guys, medyo late na kami mag-lunch. Ito yung niluto ko, linutik ulit. And si Daddy, may option naman siya dyan. Bigyan ko siya ng dalawa. Ito sa akin, pinirito, isda. And ito naman sa kanila, dalawa, manok. Yan. Kasi ayoko manok. So guys, late na kami. Kain muna kami. Mamaya ulit. Ayun, kakatapos na namin kumain. Medyo na late kami. 11:30 na kami nakain. Kasi, hindi ba against the light? Ayan, siguro okay ito. Na-late na kaming makakain kasi nag-prepare ako, sinabay ko na yung pagkudkod ng parang ako talaga yung nagkudkod ng ng niyog. Hindi sinabay ko na guys yung kutsinta ko at saka ayun yung niyog, parang isang hugasin na lang ako at para magsalang na lang ako. At ayun, mabuti na lang talaga. Alam nyo ba kanina, magkwento muna ako sa inyo guys, magpahinga-hinga muna ako at sobrang busog. Thank you Lord, talagang sarap. Piniritong isda sa akin at saka yung gata, yung linutik na naman ulit. Simple lang yun guys, dahil para maubos ko lang yung kalabasa ko kasi baka masira. At saka yung niyog na powder ko na galing Pilipinas ay matagal na po yan. Siguro last year pa yun. So baka masira or bago pa maabutan ulit ng winter. Kasi natanggap ko yun parang winter season.
So, ayun, inano ko na, niluto ko na. Wala naman siyang expiry, guys, pero at least mailuto ko na. So, ayun, at saka maya-maya konti ilagay ko yun sa ref dahil nga mainit at alam nyo may gata. Ako lang naman ang kakain, at saka si Buwa, si Dipak hindi niya masyado type, si Johan, yan, pinapakain ko siya. Si Johan, minimix ko talaga sa kanin. Parang napagod lang talaga kasi nga, pinagsabay ko na naman habang nag-aantay ako maluto, yung isda, yung kanin, kasi nga, ayun, isinabay ko na mix ang ang pangkutsinta ko, guys. So, today is Saturday! Ayan, mga ganitong oras, sobrang tahimik na yung kapaligiran dito, guys. At saka mga 11, ganon, mga 10:30, simula na yung tahimik na yan ang kapaligiran. Lalo ngayon ang mga tao, ay, natutulog yan sila, guys. At saka mamaya kadya means snacks. Parang sa atin din. Okay guys, si Buwan nandoon, oo. Laban niya yung mga punda ng inuupuan namin dyan. Ngayon, sabi niya sa akin, Mila, yung kalabasa na inaaraw-araw ko monitor, yung isa sa na malaki may pumitas. Naunahan na naman kami guys. Hindi namin alam sino ang pumitas nito. Tingnan natin guys, no? Kasi nga, yung isa doon, kung maalala nyo, yung pahiga, medyo malaki na yun, di ba? So, may pumitas. Tapos sabi ni Daddy, no touch. No touch means, ganun pala siguro yun, pag may bunga, huwag ikapain kasi bawal. So, ayan, dahil umulan siya, kahit pa paano, nabasa-basa na naman sila. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo. Kita niyo ang palaya namin dito? May ampalaya, oh. Yan. Ampalaya. Ngayon guys, sabi ni Buwa, Mila, may pumitas ng kalabasa. Yun ang sinasabi niya sa akin, na Mila, malaki na yung parsi sa baba. Ngayon ito, pero sabi niya, wag ko lang daw kapain kasi hindi daw yan maganda. Ganun pala yun guys. So, yan. Okay guys, maraming bulaklak. Parang napuno ng bulaklak itong kalabasa natin. Halos bulaklak. So it means marami siyang bunga na ibibigay. Teka lang guys. Sigantis. Ito. Uulan na naman ata. Ayan. Medium. So yung nawala dito, saan ba yung banda? Sabi ni Buwa dito. Meron dito na pinitas. Ay, dito siya guys. Ito siya guys. Yan. Ito. Yan, nawala. Ngayon, ayan, ang daming bulaklak. Tingnan yung mga bulaklak guys. Dami talaga. Meron pa ako dito nakita na isa Ito okay, ito nakita nyo na. Yan. Nakita nyo na. Ngayon, meron dito mas malaki. Yan. Ayan siya guys. Hala, malaki na, pwede na ata namin ito ma-harvest ni Buwa. Tingnan nyo guys. Yan. Nakita nyo yan? Laki, diba? Yan. Sabihan ko si Buwa, i-harvest na namin yan kasi baka may mag-harvest. Yan. Ito, meron na naman parating, Yan. So, ngayon, kumukulog, uulan. Ngayon, guys, meron tayo 1, 2, 3. Daming bulaklak talaga, guys. Yan. Ito, galing niya, pabilog. Yung isa pahaba, ito pabilog. Ngayon, guys, sabihin ko sa inyo, naunahan kami. Hindi ba namin alam kung sino ang pumitas? Ayan, sabi ni Johan, Mama, tignan natin kung sino ang pumasok dito at sino ang may dala palabas. Kasi nga may CCTV tayo dito, diba? So sabi ko, sana mabusog yun ang kumuha. Sabi ko, naawa din naman ako kay Buwan. Naunahan na naman kami. Yung isa sa likod, pwede na yun ma-harvest. Sabihan ko bala si Buwa. Guys, nagluluto ako ng kutsinta na. And sabi ko kay Buwan, mag-prepare na ako ng kadya namin. Kasi magtutuoklak na dito. Ayun. Natatawa ako, guys. Teka lang, guys. Sabihan ko si Buwa, ha? Na i-harvest na namin yun. Kasi baka may mag-harvest din. Yung pagmumonitor ni Buwa, may nagmumonitor. Nangyari na naman ang hindi dapat mangyari, guys. Ay, nasaan na kaya si Buwa?
Nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Ay, sana si daddy man. Sabihan ko siya. Teka lang yung timer ko, nasa kayuhan kasi... Okay guys, ito na yung lassi ni Johan Babulay at ang kanyang cheese sandwich. Ayaw niya ng kutsinta. Thank you, Mama. And si Buwa yun, no? Kay Buwa naman, kutsinta at lassi. La daddy. Hindi mo alam kung uulan o ano guys kasi, ano nga yan? Nakalimutan ko ang pangalan ng ibon na puti. Kasi nga, di ba, nakulog ngayon.